So nasa likod ko ngayon ang pinakamagandang bus papuntang Bohol. At kasama ko si Mego Pugsit, Pugsit Ring! at sasakyan ko itong bus papunta ng Tagbilaran City, Bohol. Sa vlog na ito ay ating aalamin kung ito na nga ba talaga ang pinakamagandang bus mula Maynila papuntang Bohol. At ano nga ba ang experience ng biyahe kasama ang isa sa pinakamalupit na bus driver na nakilala ko, si Mego Pugsit. Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! It's August 1, 2026 at nandito ako sa terminal ng Megabus Line sa Cubao, Quezon City para sumakay papuntang Bohol sa pinakabago at pinakamalakas na bus ni Mega. At ang pamasahe mula Cubao to Tagbilaran City, Bohol is 4,000 pesos. Kasama na dito yung bayad para sa dalawang tawid ng barko. Sama ko, Pugsit Ring. Ipot, Mac po. Mia Bobet, Mac po. Yan. And in this trip ay tignan natin ang bus at biyahe sa 6 na categories. Ang bus features, power and comfort, timing, hospitality, stopovers, at value for money. Iisa-isahin natin yan hanggang sa dulo ng video. And exactly 9:30 AM at umalis na kami ng Cubao Terminal ni Mega. At dadaan muna sa Pasay Inland Terminal para pumikap ng mga pasahero. 10:20 AM kami nakarating ng Pasay Inland at may 1 hour and 30 minutes kami dito na waiting time para sa ibang passengers. Dinikitan na ni Mego ng sticker yung bus para may remembrance. At tignan na muna natin ang bus features. Ang bus na ito ay isang Higer V12. Ito yung latest model ni Higer bus dito sa Philippines. So sa labas talagang agaw pansin yung very futuristic na fashion nito na parang robot. Yung linya sa ibabaw, yung DRL at yung headlight naman yung nasa baba. Yung taillight naman is sobrang astig lalo pag napailaw na yung light strips nito. Pagdating sa makina at suspension, naka-Yuchai 380 horsepower ito with automatic transmission. And to top it off, naka-air suspension nito kaya wala ka nang hahanapin pa. Pagdating sa loob is very simple and elegant ang V12. Equipped ito with 2x2 reclinable seats with armrests, headrests, and charging ports. May CR din on board kaya no problem ang pag-ihi habang nasa biyahe. May CCTVs din for added security and TV screen for entertainment. Isang nakaka-amaze dito sa V12 is yung digital clusters niya na isa sa biggest upgrades dito. Yung mga controls for lights and other accessories is sa tablet na nakalagay. And lastly, wala itong physical na shift knob dahil automatic at depindot na lang ang mga gearings. So all in all, para sa bus features, obvious naman na 5 out of 5 ito. At sakto alas 12 ng tanghali at lalaga na kami. At ang unang on-wheel ay si Kuya Supot. So ang ating crew ngayon ay hindi na bago. At kung tutuusin ay mga veterano na dahil ang drivers natin ay galing Philtranco. Si Kuya Jay Katimbao, also known as Kuya Supot, at si Kuya Bobet Orasyon, also known as Mego Pugsit. Sila ay magpartner dati sa sikat na bus na si Philtranco 1923. At ngayon lang ulit nagka-reunite sa mismong biyahe natin after ng ilang taon. Nakilala si Mego sa expression niyang Pugsititeng. Pugsit Ring! Na sa pagkakaintindi ko, ang ibig sabihin ay mabilis. Another word naman is Mego, Saka na kayo, amigo! Pugsit Ring! na short term ata sa amigo para sa lalaki at amiga para sa mga babae. Bukod pa dito, talagang sikat si Mego Pugsit sa driving style niya na talagang exciting panoorin. Kaya abangan natin mamaya pag siya na ang on-wheel. During this trip is meron tayong 6 na meal stops, isang diesel stop, 2 tawid ng barko at 1,108 kilometers ng land travel na tatahakin. 3:18 PM at nasa Lucena na kami at malapit na dito ang ating unang meal stop. And 3:48 PM nang makarating kami dito sa Kamayan sa Kubo dito sa Pagbilao, Quezon. Time check, 3:50 na, dito na kami sa Pagbilao. Stopover, first stopover ng biyahe pare. Kaya magkano sa fried chicken? 150. Isang fried chicken nga. May libre kayo sa Bawaya? Ang laki ng manok ko pa. Yun, fried chicken, tas kanin, 170. Doon, si Kuya Katimbaw yung may dala ng bus kanina. Tas ngayon, si Mego naman yung magdadala hanggang si Pokot. Tingnan natin. Pagkakain, tumambay muna saglit sa labas para tumingin-tingin sa darating na bus. Nag-refill na din si Mego ng tubig para sa CR para may magagamit mamaya yung mga pasahero. Naghintay nga kami dito for additional 1 hour para sa isang bus ni Mega na magta-transfer ng pasahero dito sa bus. And exactly 5:45 PM at lumarga na kami. Bali si Mego na ang on-wheel at isa sa inaabangan nating mga bus enthusiasts kapag humahataw na si Mego. Kaya comment down below kung ilang bus ang matutuhog ni Mego hanggang makarating ng Bohol.
Dumaan din kami sa Gumaca Bypass, so talagang makikita ko first hand kung gaano kalakas ang Higer V12 na 380 horsepower. Naabutan nga namin yung Elaville Long Way na isang oras na una sa amin kanina sa pagbilaw. Iba talaga si Mego. Sakto, 10 PM at narating din namin ang pangalawang meal stop dito sa Cherries sa Sipocot, Camarines Sur. Yun, Pops Titeng, sakto, alas 10 dito na kami sa Cherries, sa Sipocot. Dito pala yung meal stop ng Mega, kaya pala hindi kita, nasa loob ng gas station. Oh. Tago. Inaya nga ako kumain dito nila Mego sa employees meal kaya nakikain na din ako ng konti. Kumuha lang ako ng ampalaya at kanin tapos sinamahan na din ng kape para gising hanggang Sorsogon. Solid yung ampalaya dito sa Cherries, sarap. Thank you po. Dito din pala yung first at last diesel stop ng bus hanggang makarating ng Tagbilaran. And after 30 minutes and balik biyahe na kami. Ang next stop namin is sa Sorsogon na which is nasa 179 kilometers ang layo. At si Kuya Supot na ulit ang on wheel. May nag-aabang pala sa akin na tropa sa Naga City, si Sai Tejano, na kanina pa naghihintay sa amin nila Mego. Sai, no, wala na kami ha. Ingat ha. (2:11 AM) at nakarating na kami sa pangatlong meal stop dito sa KNDM Sorsogon. Di na ako kumain dito dahil busog pa naman at nakikape na lang kila Mego. Kakapin muna kami ni Mego. Pakals. Observing. Amoy panhe. Kalbayad na lang. At after 20 minutes at balik biyahe na kami. 4 AM eksakto nang makarating kami dito sa ticketing area ng Matnog. Pala di na kami nakasakay sa pang alas 5 gawa ng puno na ang barko. Time check 4:01, dito na kami sa Matnog. Hihintay na lang kami ng ticket. Sakay na kami ng barko maya. Ayos yung takbo, matatin ko din. Mabilis. At dahil nasa kalahati na tayo ng biyahe, i-rate na natin ang power and comfort. Sa mga nakakakilala sa akin, ito yung pinaka-paborito kong klase ng 2x2 na upuan. At bakit? Kasi sobrang lambot ng ganitong seats. Mapa-headrests, mapa-bolsters at mismong inuupuan is sobrang lambot. And para siyang bucket seat na talagang salong-salo niya yung katawan mo sa mga kurbada kaya hindi ka aalog-alog. Dagdag mo pa na yung headrest is parang pillow so may suporta yung back
katok mo. And yung armrest is malaking tulong para hindi ngawit ang braso. At malaking effect din yung dulot ng air suspension sa overall comfort. Napakaganda ng absorption ng bus sa mga lubak and very minimal lang yung body sway so sobrang stable ng biyahe. And when it comes sa power, I am very satisfied. Talagang malakas yung torque at walang bitin kahit anong ahon. And lastly, tahimik yung bus especially yung mga moldings na walang kalampag. Kaya overall for the power and comfort, another 5 out of 5 ito para sa akin. At nilabas na nga ni Mego ang kanyang wig na pampasaya sa mga tao. 5:20 AM at moving na kami papasok ng Matnog Port. Nakakatawa nga at suot pa din ni Mego yung pangmalakasan niyang wig. Ipinabalang muna yung mga pasahero dito sa receiving area at sumama naman ako kila Mego para mabidyohan yung bus pasakay ng barko. Santa Clara. Time check, 5:45 na ng umaga. Ito kami sa Matnog. Dalawang V12 ni Mega nagkasabay oh. Sa Santa Clara kami yata sasakay. "7:20 AM at finally papasok na kami sa barko which in this time is sa Santa Clara kami sasakay. Pagsakay sa bus, agad na akong nagpahinga para may lakas mamaya pagdating ng Samar. 10:30 AM at narating din namin ang Allenport. Alas 10:30, dito kami sa Allen. Pinag-aantay din sa atin ng mga tropa dito na si JM tsaka si Kuya John. Tropa ni Kuya King. Yes po. Anong pangalan na page mo? Isbas Sarge. Ispas. Kita rin. Kumusta? Na mga kasali na bubugin nata ako eh. Thank you very much. Yun o. Thank you. Thank you. Pagkalabas pa lang ng Allenport, palpagi na agad si Mego. Sakto at may kasabayan na buses. Well, 12:46 PM kami nakarating sa pang-apat na meal stop dito sa Benedict's sa Calbayog City. May nag-aabang nga din pala sa amin na bus enthusiast dito. Tol. Anong page mo, Tol? Floral bus spotting. Yun. Thank you, pare. Thank you. Ito lang, sir. Sige. Tapos, kanin. Dalawa nga po nito, kuya. Ito ba yun? Kanin ba? Ito po. Oo. Bali 155 yung isang ulam at kanin. Medyo mahal tapos hindi gano masarap pero okay naman yung place, established and madaming food options. 1:20 PM at balik biyahe na kami. Si Mego pa din ang on wheel hanggang makarating kami ng Tacloban. May nag-aabang din na spotter dito sa Santa Margarita. Shoutout sa'yo, Matthew. Nakarating kami ng Catbalogan around 2:50 PM. Sakto din na may nag-aabang sa amin dito na bus enthusiast, si Gabriel. Anong page mo, bro? JD Bus Photography po. JD Bus Photography. Ayan, oh.
Thank you, Tol, ah. Thank you. Yun. Bali nagbabalang ng mga pasahero dito sa pinaka-main terminal ng Catbalogan. Mula dito sa Catbalogan is nasa 109 kilometers bago makarating ng Tacloban. PM eksakto nang makarating kami ng San Juanico Bridge. Sobrang saya ko nito dahil first time ko makita ang San Juanico Bridge ng may araw. Buti na lang at nakisama ang panahon. Ano? 5:26 PM at narating din namin ang Tacloban City. Sandali ang drop-off lang ng mga pasahero at good to go na ulit. Mula dito sa Tacloban ay dire-diretso na ang biyahe hanggang makarating sa bayan ng Bato, Leyte. Nasa around 147 kilometers ang layo nito at si Kuya Supot naman ang magmamaneho. Pagdating ng Balinsasayaw sa Abuyog ay huminto kami saglit sa isang tindahan para magpakarga ng tubig sa CR at tubig para sa wipers. Pangalawang beses ko palang makakadaan dito sa mga bayan ng Leyte at napakapayapa talaga ng mga daan dito lalo na sa gabi. Pag gagamitan nyo ng kasama ka, pre, kay... At 9:27 PM at narating din namin ang panglimang meal stop ng biyahe dito sa Bato, Leyte. Yun, time check. 9:30 na. Andito na tayo sa Bato, Leyte. Kung barko mamayang alas 6 pa ng umaga. May ilang oras pa para mambay dito sa Leyte. Ito na lang may mga tindahan pang nakabukas. Bali ang biyahe ng barko is mamayang umaga pa around 6 AM so naglibot-libot muna ako dito sa bayan at naghanap ng makakainan. Dito sa Rastapahan ako nag-dinner at umabot ng 180 pesos ang aking kinain. After ko kumain is napagpasyahan ko na mag-check-in muna sa isang hotel dito para makaligo at makapagpahinga na maayos. Di na ako nakapag-video gawa ng pagod at antok pero sa Balay Bato Hotel ako nagstay at 1,500 ang rate doon. Fast forward it's 6 o'clock na ng umaga. Dito pa rin kami sa Bato, Leyte. Maya-maya punta na kami ng Hilongos Port. Sasakay na kami ng barko. Handa na sila Meg. malapit lang yung Hilongos dito sa Bato. Nasa 9 kilometers lang ang layo nito. Hilongos. Pagdating ng Port of Hilongos, binabalang sa receiving area yung mga passengers and diretso na agad sa loading area. 7:10 AM at loading na ang mga sasakyan sa barko. Syempre, tinake ko na yung chance ma-videohan yung bus habang sumasakay sa barko. Minsan lang to eh. At
At after mag-loading ng bus, umakyat na agad ako sa taas. At dahil ito na ang last na tawid ng barko, i-rate na natin ang timing. Unang-una, yung oras ng dispatch ng bus na 9:30 ng umaga is nasunod naman, and I think maganda yung dispatch time na yon para maluwag yung biyahe papuntang Matnog. Kaya nga lang, yung almost 2 hours na waiting time sa pagbilaw Quezon is medyo naka-affect sa schedule ng bus. Supposedly is dapat aabot kami doon sa barko na pang 5 AM pero we ended up sa pang alas 8 ng umaga. Pangalawa is yung sa Bato Leyte. Akala ko isandali lang kami doon pero ganun pala talaga yung biyahe dito. Natatambay muna magdamag sa Bato Leyte kasi ang biyahe ng barko is kinabukasan pa ng umaga. Which on a positive side is nagkaroon ako ng chance makalibot panandalian sa bayan ng Bato Leyte. Pero on the other hand, pwedeng maging uncomfortable para sa ibang passengers lalo na't papatayin ng aircon at makina ng bus. Kaya dito pumasok yung thought na baka pwede pang i-refine yung scheduling ng bus para mawala yung layover na matagal sa Leyte. Pero nonetheless, na-enjoy ko yung layover side quest na nangyari. Kaya to rate ang timing, I will give it a 3.5 out of 5 for now. And ganap na 8:50 AM nang umalis kami ng Port of Hilongos. Nasa 3 to 4 hours yung biyahe nitong barko papuntang Port of Ubay kaya sinulit ko na magpahinga para hindi aantok-antok pagdating ng Bohol. Fast forward at 12:20 PM at narating din namin ang isla ng Bohol. Yun, 12:25. Dito na kami sa Ubay Port. At bago umalis ng port, i-rate natin ang hospitality. Grabe, believe me or not, sobrang light ng vibe sa bus dahil sa bus crew. At bakit naman? Unang-una, syempre si Mego, na sobrang funny at lakas maka-entertain sa mga pasahero. Talagang masaya lang siya sa biyahe at ine-enjoy ang bawat mangyayari, which is na ipapasa sa mga pasahero kaya walang mainit ng ulo o negative vibe. Ganon din kay Kuya Supot na chill lang at masaya sa biyahe. And notable din yung pagiging maingat sa kalsada ni Kuya Supot na sobra kong hinahangaan. Last but not the least, kay Kuya Dihon na sobrang assistive sa lahat ng kailangan ng mga pasahero. Never kong nakitang nakasimangot si Kuya sa kahit kanino. Dagdag mo pa na malinis siya sa bus na every time may chance ay nagmamop siya ng sahig at nagpupunas-punas. And most importantly, happy magserbisyo silang mga bus crew sa aming mga pasahero. Kaya para sa hospitality, nako, kung pwede lang lumagpas ng 5 itataas ko pa. Sa labas pa nga lang ng port ay may nag-aabang na sa aming mga bus enthusiast dito sa Bohol. Tol, salamat ah. Andun ba isa? Ayun ba yung item? Yung pala yun. Ay, Pogsi to ding. Tol, thank you ah. Bukid Boy, photograph. Ay, Bukid Boy. Kinsa yun, Paul? GY Bisbal. Joy Bisbal, yan. Oh, vlogger ito sa Bolo. Buksito ko. Pogsi to ding. Sila na eh. Picture. Bali dito sa Port of Ubay is diretso lang ang biyahe papunta sa last meal stop sa Carmen, Bohol. Nasa 52 kilometers lang ang layo nito sa Ubay. And then to my surprise, si Mego Pogsit ang dadali ng biyahe hanggang Tagbilaran. Sobrang excited ko nito dahil ito yung unang beses ko na masisilayan yung mga daan at bayan sa Bohol. Kaya sobrang grateful ako na nagkaroon ako ng chance makapunta dito sa Bohol by bus. First impression, the roads here are immaculate. Totoo yung sinasabi nila na napakakikinis ng daan dito sa Bohol. And I can testify to that. Tignan nyo naman, halos wala pa sa 2 kamay yung mabibilang mong lubak. And 1:50 PM at narating din namin ang last meal stop ng biyahe dito sa Prince Angel Eatery sa Carmen, Bohol. Nagulat nga ako na may nag-aabang pala na bus enthusiast dito sa Carmen. Pareho. Thank you very much, Tol. Thank you very much. Thank you. Main ka na? Sige. Tapos ko lang. Pakals muna. Pakals.
Ito sa Carmen. Isang dinuguan natin, saka isang ampalaya. Yung dalawang ulam at isang kanin na kinain ko, grabe, 90 pesos lang lahat. At higit sa lahat, masarap yung pagkakaluto. At dahil ito na ang huli nating hinto, i-rate na natin ang stopovers. So starting sa pinakaunang stopover sa Pagbilao, well-built and established yung Kamayan sa Kubo. Pagdating sa pagkain, madaming offerings, and sa kinain ko is fair lang yung pricing and masarap. Next is yung sa Sipokot sa Cherries. Okay din yung stopover, medyo maliit pero presko at masarap ang mga pagkain. And to be exact, sa kinain kong ampalaya, sobra akong nasiyahan. Next is yung sa Sorsogon sa KNDM. Although hindi ako kumain dito at nagkape lang, by the looks of it, maayos naman yung place and okay lang yung mga food options. Dito naman sa Calbayog, sa Benedictos, medyo hindi ako satisfied. Para sa binayaran ko is hindi ko makita yung worst nun sa kinain ko, and para sa taste hindi rin ganun kasarap. Ewan ko lang din kung bakit ang mahal ng pagkain dito sa Calbayog. Next is yung sa Bato Leyte, which is madaming food options, may pang budget meal at may pang premium. Kaya malaya ka mamili ng gusto mong kainin. And lastly sa Carmen Bohol, which is the best meal stops na hinintuan namin. Just imagine, dalawang ulam at isang kanin, 90 pesos lang, para ka lang nasa Maynila. Presko yung place nila and masarap yung mga food options. So overall, para sa mga stopovers na meron si Mega is 4 out of 5 ito para sa akin. 2:20 PM at balik biyahe na kami para tumbukin na ang Tagbilaran City. Ano nga yung pagawa ko doon? May Southern Star. Ang Canon. Ang Canon. Kasama din pala sa madadaanan namin yung sikat na Bilar Man-Made Forest. Doble ingat lang din si Mego dahil masikip yung daanan dito. Pero pag nakita mo naman yung Man-Made Forest, talagang napakaganda. Ano kaya ang Mga puno na yan. Tinanim lang daw. Oo. Kaya ang tawag dito man-made forest. Hindi na kami yan. Mga puno lang. Parang wala na nga nakakatagos na araw eh. Ay mga turista oh. Tinuro din sa amin ni Mego yung parang old school at himonan bitukang manok dito. Kita mo yung daan doon. Kung ilaw kaya lang, kapag diretso pa. Hindi ginawa ko kung ano. Hindi tayo galing kanina. Broto. Sa magsimba dyan. Buhay. Nasa kayo? Buhay buhol. Ang na. Tunay yung bayan niya. Parang tulay sa ano. Diligos. May nag-aabang din palang spotters sa Baclayon, Bohol. Shoutout sa iyo, tol. Dino. Malamon. Sa pro. And bago tayo dumating sa Tagbilaran, i-rate na natin ang value for money. Kung titignan mo sa perspective ng mabilis at ayaw ng matagal na biyahe, hindi para sa'yo to. Pero kung ikaw yung type ng tao na gusto makakita ng iba't ibang bayan, ma-experience sumakay ng barko ng 2 beses, matry kumain sa iba't ibang kainan at higit sa lahat gusto makaranas ng totoong adventure at hindi naghahabol ng oras, para sa'yo yung ganitong biyahe. At kung iisipin mo, bibihira lang yung tao na makakapagkwento na naranasan na niyang mag-bus mula Maynila papuntang Bohol at sa naging biyahe. Sayang masaya ako sa lahat ng na-experience ko, lalo sa mga crew na nakasama ko dito sa biyahe at mga pasahero na nakausap ko along the way. And most importantly, safe at maayos kang makakarating ng Bohol. Kaya para sa akin, pagdating sa value for money, this is a perfect 5 out of 5. And sakto 4 PM at touchdown na kami sa Tagbilaran City, Bohol. Overall, inabot ng 54 hours and 30 minutes ang naging buong biyahe. And dito sa pinaparadahan ng Megabus, may mga nag-aabang din na bus enthusiast. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo. Ayun, 350. Tita tayo sa ano, Tagbilaran. Bilaran Bohol. Ay mga spotter oh. Hello tol. Welcome. Tol, musta? Okay lang, so far so good. Tol, yun. Ay, sticker nyo pala. Utang ko sa inyo to. Mark ah. Thank you. Ay, nice. Thank you sir. Kaya Dion. Maraming salamat kaya Dion. Yeah. Thank you. Meron nga tol, di ba? Page pa pare. Jude Hams Baspating ko. Ayan sir, Marcos Baspating Ball po. Marcos The Bus Baspating. Tricks of Ball. Ayan na, ang laman ng kahon ay
Andyan pa. Ito yung pinakamalupit na konduktor. Pwede yun. Thank you very much. You're always Malapit, malapit. Tapos na ulitin. Thank you kuya. Migo, thank you. Kaya support. Thank you. Yan, namin sa Tagbilaran City. Hi. Pog si Tateng. Go. Sa hinaba-haba ng naging biyahe mula Cubao papuntang Tagbilaran, masasabi ko ba na ito na ang pinakamagandang bus papuntang Bohol? Ang sagot lang dyan, ang Bohol ay tunay ngang napakaganda at mega bus lines ang sayo'y magdadala. O paano, another biyahe na naman ang natapos. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabus trip. Hanggang sa muli, daghang salamat!